Alam mo, um, kapag nagpapagawa tayo ng bahay o kahit tumitingin lang ng mga model houses, di ba? Saan ba unang nahuhulog yung pansin natin? Madalas dyan yung sa labas yung nakikita agad. Mismo, yung nakikita agad ng mata natin, yung kulay ng pintura, yung lapad ng mga bintana, yung aesthetic ng kusina, o kaya yung mga smart home features. Oo, yung mga tech. Kapag maganda sa labas, feeling natin, ay, perpekto na to, maganda na yung bahay. Kaso, isipin mo to ha, kahit gaano pa kagara yung interior design niyan o kahit gaano kamahal yung mga tiles, kapag dumating yung literal na bagyo o kaya lumindol ng malakas tapos biglang nagkakrak yung mga dingding hanggang sa tuluyang gumuho yung buong bahay. Hindi naman yung mamahaling pintura yung may problema doon, tama? Hindi. Yung nasa ilalim yung problema. Yung pundasyon na hindi mo nakikita. Exactly. At kapag inilipat natin yung usapan sa pananampalataya, grabe, ganitong-ganito rin yung nangyayari sa napakaraming tao ngayon. At yan mismo ang babaklasin natin ngayon. Welcome sa isa na namang malalimang pagsusuri. Salamat! Nakaka-excite itong topic natin. Para sa'yo na nakikinig na kumbaga naghahanap ng shortcut para maging well-informed at ayaw malunod sa dagat ng impormasyon, may hawak tayong isang napakabigat at napakayamang text ngayon. Ang pamagat nito ay Foundations of Biblical Doctrine. At ang main goal natin ngayon ay sagutin yung isang tanong na, baka magpabago ng pananaw mo. At yun ay kung bakit yung mga pinaniniwalaan mo sa isip mo, yun ang mismong nagdidikta kung paano ka mabubuhay sa araw-araw. Mismo, ito yung magiging ultimate guide mo para maintindihan kung ano ba talaga yung nasa ilalim ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya, okay, himayin natin ito. Binibigyang diin ng text na mayroong quiet crisis na yon. Tahimik na krisis. Oo, at ang nakakabighani rito ay hindi ito yung krisis na ibinabalita sa TV o sa social media. Ito yung krisis sa loob mismo ng mga taong nagsasabing, may pananampalataya sila. Kasi may paradox eh. Isipin mo, bakit ang daming tao, baka may kinala ka pa nga o baka pinsan tayo rin to, na kapag nasa isang gathering, grabe yung emosyon, umiiyak pa habang kumakanta, sobrang active sa mga volunteer works. Mahilig mag-post ng mga quotes online? Oo. Tapos, the moment na may mangyaring totoong trahedya sa buhay nila, nawala ng trabaho, nagkasakit o may matinding heartbreak, bigla na lang nawawasak yung pananampalataya nila. Parang bahay na gumuho dahil sa lindol. Bakit ganun? Kasi yung pananampalataya nila ay nakatayo lang sa emosyon, nakatayo sa mga panlabas na karanasan. Sa labas mukhang buhay na buhay Pero kapag tinanong mo sila kung ano ba talaga yung core na pinaniniwalaan nila at bakit nila pinaniniwalaan yon, madalas wala silang maisagot. Yung tinatawag nilang pananampalatayang walang doktrina. Tama. At kapag mahina o walang doktrina ang isang tao, merong tahimik na papalit dyan kasi hindi pwedeng walang laman ng isip natin. Kapag walang malinaw na conviction, yung kultura ang tahimik na pumapalit bilang pundasyon mo. Grabe yung part na yon. Parang sinasabi natin na kung hindi mo i-design yung sarili mong pundasyon, batay sa katotohanan, ang society at ang kultura ang magde-design yan para sa'yo nang hindi mo namamalayan. Totoo yan. So yung doktrina pala, yung mga malalalim na teolohiyang madalas nating iwasan kasi parang boring o pang seminaryo lang, yun pala yung bakal at semento sa ilalim ng lupa. Iyon ang hindi nakikitang arkitektura. Hindi mo man nakikita araw-araw pero yan ang humahawak sa buong buhay mo para hindi ka bumigay kapag may bagyo. Kaya mahalaga ita Ang doktrina hindi lang yan para sa mga akademiko na nakaupo sa library. Hindi siya dry theory lang. Hindi. Ito yung lente, yung salamin kung saan natin nakikita at naiintindihan ang buong realidad. Kasi kung kultura ang magiging lente mo, madali kang maniniwala sa mga mapanlinglang na ideya. Tulad ng, ikaw ang bida sa sarili mong kwento. O, sundin mo lang kung anong nagpapasaya sa'yo. Ay, ang sikat niyan ngayon. Follow your heart, di ba? Oo, mukhang maganda pero kapag nandyan na ang problema, hindi ka kayang iligtas ng mga kasabihang yan. Kung ganong kahalaga yung pundasyon,
paano ba natin ito itinatayo ng tama? Saan ba tayo magsisimula? Nakakatuwang makita na inilatag pala ito mismo sa Biblia at may napakalinaw na pattern. At ang pattern na yon ay, katotohanan muna bago ang tungkulin o identity before command. Bago magbigay ang Diyos ng kahit anong utos, ipinapakilala muna niya kung sino siya at kung anong ginawa niya. Bigyan natin ng halimbawa yan para mas mapicture nung nakikinig sa atin. Sige, isipin mo yung 10 utos sa libro ng Exodus. Madalas, ang naaalala lang natin ay yung mga rules. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Yung mga bawal, kumbaga. Mismo. Pero hindi doon nagsimula ang Diyos. Ang unang-unang sinabi niya bago siya magbigay ng rules ay, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto." Ibig sabihin, bago ko hingin ang pagsunod mo, ipapaalala ko muna kung paano kita iniligtas. Wow! Nakakabit sa identity. Oo, at ganun din ang style ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Kung babasahin mo yung sulat niya sa mga taga-Roma, yung chapter 1 hanggang 11, puro teolohiya, walang inuutos. Ipinapaliwanag lang niya kung gaano kalala ang kasalanan at kung gaano kalaki ang biyaya. Pagdating lang ng chapter 12, doon pa lang siya magsasabi ng, "Kaya nga mga kapatid, ialay ninyo ang inyong mga katawan." Teolohiya muna bago moralidad. Exactly. Pero teka lang, gusto kong mag-push back ng kaunti dyan kasi baka ito rin ang naiisip mo habang nakikinig ka. Hindi ba kapag masyado nating inuuna yung teolohiya, yung mga rules, yung mga concepts, nagiging masyadong academic yung pananampalataya? Na parang nawawala yung puso. Oo. Parang nagiging malamig. Kasi madaming magsasabi, hindi ko na kailangan ng doktrina. Ang mahalaga, mabuti akong tao at nagmamahal ako sa kapwa. Di ba? Mas mahalaga yung pag-ibig kaysa sa kaalaman. Ito ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang tanong. Tingnan natin kung paano talaga nagwo-work ang pag-ibig. Pwede mo bang mahalin ng lubusan ng isang taong hindi mo naman talaga kilala? Hindi. Imposible yun. 'Di ba? Ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos ang siyang nagpapainit ng pag-ibig. Kapag wala kang malalim na pagkaunawa kung sino siya, ang pagsunod mo ay magiging nakabatay lang sa takot o kaya sa obligasyon. Ang tawag doon, legalismo. So parang sumusunod ka lang kasi takot kang maparusahan o gusto mong makuha ng point sa langit. Parang transaction lang. Tama, transaction, nakakapagod yon. Pero kapag naiintindihan mo ang doktrina na kahit makasalanan ka, iniligtas ka at minahal ka ng buo, ang pagsunod mo nagiging tugon na lang ng pasasalamat. Hindi mo naiisipin na pabigat yung sumunod. Mismo. Kaya yung doktrina, hindi yan malamig na teorya. Yan yung mismong panggatong na nagpapanatili sa apoy ng pag-ibig natin. Dito na magiging sobrang kabili-wili ang usapan natin. Kung ang katotohanan pala yung panggatong na nagtutulak sa mga aksyon natin, kailangan nating malaman kung ano-ano ba talaga itong mga katotohanan ito. Dito papasok yung 5 haligi ng doktrina na binanggit sa text. At imbes na ilista lang natin na parang table of contents, titignan natin kung paano nila binubuo yung pananaw natin. Magsimula tayo sa pinakaugat, ang Diyos. Yung pagkakakilala natin sa Kanya. Oo, kasi hindi siya parang lolo na nakaupo lang sa ulap na nagbibigay ng mga gusto natin. Siya ay banal, meaning completely pure. Siya ay makatarungan. Hindi niya pwedeng palampasin ang kasalanan na parang walang nangyari. Pero at the same time, siya ay maibigin at soberano. Ibig sabihin may control siya. At yung pinakamalaking misteryo dito, ang Diyos natin ay isang Trinidad. Yan, isa yan sa mga pinakamahirap intindihin, no? Isang Diyos pero may 3 persona. Ama, Anak, Banal na Espiritu. Pero bakit ba mahalagang malaman natin yan? Ano yung practical na tulong niyan? Kasi ipinapakita nito na bago pa man likhain ang mundo, ang Diyos ay may relasyon na at nagmamahalan na sa loob ng Trinidad. Hindi siya lumikha ng tao dahil malungkot siya at kailangan niya ng kaibigan. Lumikha siya para ibahagi yung pag-ibig na nararanasan na niya. Ang ganda nun. At kung relational ang Diyos, dun papasok yung ikalawang haligi natin, si Kristo. Kung paano gumawa ng paraan ng Diyos para ibalik yung nasirang relasyon natin sa Kanya. Marami kasing tao na yon ang tingin kay Jesus, napakagaling na moral teacher lang. Parang nagturo lang kung paano maging mabait. Pero iba yung sinasabi ng teolohiya.
Ang doktrina ng pagkakatawang tao o incarnation ay nagsasabing si Kristo ay buong Diyos at buong tao. Bakit kailangan pareho? Kailangan siyang maging tao para maging kinatawan natin, para makaranas ng kamatayan para sa atin. Pero kailangan din niyang maging Diyos para yung sakripisyo niya ay maging sapat na pambayad sa walang hanggang bigat ng kasalanan. Dito sa krus, nagtagpo yung katarungan at pag-ibig ng Diyos. Katarungan at pag-ibig. Kapag naging makatarungan lang, lahat tayo parurusahan kasi lahat tayo nagkasala. Kung puro pag-ibig lang at walang katarungan, parang kinonsinti niya lang ang kasamaan natin. Tama! Sa krus ginawa ni Kristo yung dalawa. Pinatawan ng parusa yung kasalanan, pero siya mismo ang sumalo. Ngayon, pagkatapos ng ginawa ni Kristo, papasok naman tayo sa ikatlong haligi, ang banal na espiritu. At dito madalas nalilito ang marami. Iniisip nila ang banal na espiritu ay parang enerhiya lang. Parang The Force sa Star Wars. Isang power na pwede mong gamitin. Pero hindi. Siya ay isang persona. Hindi ka niya binibigyan lang ng kapangyarihan. Binabago niya yung mismong puso mo mula sa loob, palabas. Yan yung totoong transformation. Transformation. At yan yung perfect na transition natin papunta sa ikaapat, yung kaligtasan o salvation. Isang napakalalim na proseso. Kasi baka iniisip ng ilan sa atin na ang kaligtasan ay parang VIP ticket lang papuntang langit. Basta may ticket ka na, tapos na. Mas malawak pa doon. Ipaliwanag natin yung konsepto ng justification o pag-aaring ganap. Isipin mo na nasa loob ka ng isang korte. Ikaw yung akusado. Lahat ng ebidensya, hawak ng prosecutor. At kitang-kita na guilty ka. Walang kawala. Walang lusot. Yung judge, kailangan magbaba ng hatol. Pero sa halip na ikulong ka, may pumasok sa korte, si Kristo. At sinabing, siya na ang tatanggap ng parusa mo. Ang justification ay yung moment na inihampas ng judge ang gavel at dineklara kang not guilty. Hindi dahil inosente ka, kundi dahil binayaran na ng iba yung utang mo. Mismo, clean slate ka na. Wow! Kapag naintindihan mo yon, na dineklara kang malinis dahil sa biyaya, hindi dahil sa sariling sikap, mawawala yung yabang mo. At dun papasok yung proseso hanggang sa marating natin yung ganap na kaluwalhatian o glorification. At paano natin nalaman lahat ng ito? Dahil sa ikalimang haligi, ang kasulatan o Biblia. Ito yung pinakamataas na otoridad na gumagabay sa lahat. Oo, kasi kung wala ang kasulatan, manghuhula lang tayo kung sino talaga ang Diyos. Lalo na ngayon, ang daming nag-assume kung ano ba ang tama at mali based lang sa personal feelings nila. Napabago-bago naman. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, baka napapaisip ka, ang bigat naman yata masyado nitong pinag-uusapan natin. Pero isipin mo na lang na parang gumagawa tayo ng isang mosaic. Yung art na gawa sa maliliit na piraso ng makukulay na bato? Oo, kapag nakabasa ka ng isang verse sa Biblia na hindi mo masyadong gets, parang nakatingin ka lang sa isang maliit na kulay asul na bato. Nakakalito. Pero kapag pinag-aralan mo ang systematic theology, kung paano nagko-connect ang 5 haliging ito, parang inayos mo lahat ng maliliit na bato. At kapag umatras ka, makikita mo ang buo at napakagandang larawan ng plano ng Diyos. Napakalinaw na image niyan, pero alam mo ba na yung pag-aayos ng mga batong iyan para mabuo ang mosaic ay hindi naging mapayapa? Nakipaglaban ng patayan ang sinaunang simbahan para lang depensahan ng mga katotohanan. Oo nga, kasi buhay at kaluluwa ng Ebanghelyo ang nakataya noong mga unang siglo. Tulad ditong dalawang issue na tinalakay sa text, yung Arianism at Pelagianism. Bakit ba naging ganong kainit yung laban dito noon? Simulan natin sa Arianism. Naging mainit na debate ito kung si Jesus ba ay talagang kapantay ng Diyos Ama o kung isa lang siyang napakadakila at pinakamataas na nilalang. Baka isipin ng iba, ano naman kung nilalang lang siya? Kasi kung si Jesus ay hindi Diyos, hindi sapat yung sakripisyo niya sa krus. Tumpak, ang kasalanan ng tao laban sa walang hanggang Diyos ay nangangailangan ng walang hanggang kabayaran. Kung si Jesus ay nilalang lang, may hangganan ng halaga ng buhay niya. Hindi tayo tunay na ligtas. Grabe. Paano naman yung Pelagianism?
Ito yung paniniwala na kaya ng tao na maging perpekto at iligtas ang sarili niya nang walang tulong o biyaya ng Diyos. Basta magsikap lang siyang gumawa ng mabuti. Alam mo, yung Pelagianism na yan yung eksaktong equivalent ng modern hustle culture at self-help na yon, di ba? Yung tipong kaya ko to, gagawa ko ng mabuti at ililigtas ko ang sarili ko. Eksakto, binabaliwala nito ang grasya. Kung kaya ko palang iligtas ang sarili ko, bakit pa namatay si Kristo? Kaya kung natalo ang tamang doktrina sa mga isyung ito, magbabago ang buong kahulugan ng kaligtasan. Dito ko gustong ipasok yung analohiya ng lighthouse keeper o yung tagabantay ng parola mula sa text. Isipin mo, nasa gitna ka ng karagatan at may paparating na matinding bagyo. Ang parola at yung ilaw nito na sumisimbolo sa doktrina, hindi niyan kayang patigilin ang bagyo. Hindi mapipigilan ng teolohiya ang pagkakaroon mo ng sakit o problema sa pera. Mismo. Pero ang ginagawa ng ilaw ng parola, binibigyan ka nito ng malinaw na direksyon para hindi mawasak ang barko mo sa mga nakatagong bato sa ilalim. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang maling doktrina ay parang maling ilaw na sadyang inililigaw ang mga tao. Ang pag-unawa sa doktrina ang ating panlaban, ang ating spiritual armor, sa mga mapandinlang na katuruan na iniangat ang otoridad ng tao. Ngayon, gawin nating practical ito. Napakaganda ng kasaysayan. Pero para sa iyo na nakikinig habang nagdadrive o naghahanda ng almusal, paano natin isasabuhay itong parola na ito? Halimbawa, bukas ng umaga pagpasok mo sa opisina, anong silbi nito? Kapag naintindihan mo ang doktrina, nagkakaroon ka ng kingdom worldview. Ibig sabihin, walang paghihiwalay ang tinatawag na espiritual at sekular. Hindi totoo na ang spiritual lang ay kapag nagsisimba ka tuwing linggo. Tama. Sa kingdom worldview, lahat ng ginagawa mo ay may kinalaman sa Diyos. Kapag pumasok ka sa opisina at ginawa mo ang trabaho mo ng may integrity, yan ay isang uri ng pagsamba, work as worship. Ganda. Walang part-time na pagsamba. May dalawa pang mahalagang hakbang mula sa text para masigurong baon natin ito. Una, paggawa ng one-page doctrine summary. I-challenge mo ang sarili mo na isulat sa isang pahina ang mga batayang paniniwala mo. Kung kaya mong isulat ng malinaw, ibig sabihin na intindihan mo talaga at madali mong may papaliwanag sa iba. At yung pangalamang hakbang ay ang pagsasaulo ng kasulatan o scripture memorization. Baka isipin mo, pangbata lang yan. Pero hindi tayo nagmemorya para pumasa sa test. Nagmemorya tayo bilang survival tool. Pagtatanim ito ng mga talata tulad ng Romans 8 o Ephesians 2. Napakahalaga niyan. Kasi kapag nasa gitna ka na ng matinding crisis, halimbawa, natanggal ka sa trabaho ng walang warning, wala ka ng time magbuklat ng makapal na libro. Ang taning huhugutin mo ay kung ano yung nakatanim na sa isip mo para maging kalasag sa pagdedesisyon. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Isipin mo na lang na naliligaw ka sa isang napakalawak at madalim na kagubatan. Hindi mo kailangan ng aklatan, kailangan mo ng isang kumpas. Isang kumpas na madaling basahin para hindi ka maligaw. Ito ang layunin ng pag-aaral ng doktrina. Ito ang kumpas ng ating buhay. At ikaw na nakikinig, paano mo gagamitin ang kumpas na ito sa susunod na may mahirap kang desisyon sa trabaho o sa pamilya? Ibuod natin. Ang doktrina ay hindi lamang impormasyon, ito ay pagbabago. Ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng tamang teolohiya ay nagdudulot ng tamang pagsunod. At huwag nating kalilimutan, ang tunay na layunin ng lahat ng ito ay hindi lang maging matalino, kundi ang magkaroon ng malalim na relasyon sa may likha. Bago tayo magpaalam, gusto kitang iwanan ng isang pampukaw-isip na tanong na hindi pa natin direktang napag-uusapan. Kung totoo na ang ating ginagawa ay direktang resulta ng ating pinaniniwalaan, balikan mo ang mga naging desisyon at aksyon mo noong nakaraang linggo. Oo, subukan mong suriin. Kung may ibang taong susuri sa mga kilos mong iyon, anong klaseng Diyos o teolohiya kaya ang sasabihin nilang talagang sinusunod mo? Ang nakasulat ba sa Biblia o ang sarili mo? Pagnilayan mo yan. Salamat sa pagsama sa amin sa usapang ito at hanggang sa muli nating paghimay sa mga susunod na text. Ingat kayo at maraming salamat!